But with Willie Revillame, I hope panindigan niya yung pangako niya sa bayan. Panindigan niya, wag niyang biguin. Okay? Tsaka ito lang ang ano ko sa'yo, Willie. Ang wish lang namin, sana wag kang magpakain sa sistema. Wag tayo mag-playing safe, wag kang magbulag-bulagan. Wag kang matakot bumatikos sa gobyerno kung alam mong tama. Wag kang matakot dahil natatakot ka na mawawalan ka ng boto. No! 'Pag ipinakita mo sa taong bayan na ikaw ay talagang from your heart, sincere ka, you want to help, wala kang takot na banggain ang mga salot sa bayan katulad ni Bangag. Pero kung maririnig namin na pinupuri mo sa kabila ng majority ng Pilipino, ay alam na si Bangag at ang kanyang asawa ay sangkot sa smuggling, kidnapper. Diba? It's better wag ka na lang mag-comment or magsasalta ka ng mga papuri sa kanila. Kasi pag nagsalita ka na ng papuri, Willie, na si Bangag ay mabuting presidente, hindi mo makukuha yung boto ng aking mga palangga. Hello mga palangga. So pag-usapan natin si Willie Revillame kung saan tumatakbo na independent sa 2025 election. So kilala naman natin kung sino siya. According to him, 21 years siya bilang isang host na kung saan ay naglilingkod or tumutulong sa mga palangga ng mga contestant. Ayan, mag-lipstick muna tayo. Nawala ang lipstick ni Inday. Ngayon, okay. So, i-analyze natin bakit siya independent. So, ako ano ba yung take ko dito? Susuportahan ba natin siya or what? Sabi ko nga sa mga vlog ko, pagbigyan natin yung mga bagong mukha at may mga track record. Tinitingnan ko naman siya at in the past, yun nga, di ba? Dahil siya nga ay host ng, namimigay ng pera, yung noontime show na yan, madalas ang daming nabibigyan ng pera, of course, coming from doon sa kanilang programa. At sabi nga niya, hindi daw, marami na raw naging presidente, na mga galing, mga abogado, ganito, ganyan. Hindi naman nagbabago ang buhay ng tao. Tama naman siya doon. At hindi naman kailangan nga abogado ka. Totoo yun. Ako naniniwala ako na hindi naman kailangan na abogado ka. Hindi naman kailangan na matalino ka, magaling lahat. Ang iyong pronunciation, English speaking, ganyan-ganyan, chuchu-chuchu. Ang daming mga magagaling na mga abogado na magnanakaw. Magsimula noon pa. So, pero ako, I think, dahil nga first-timer siya, at if you talk about helping people, meron naman tayong nakita sa kanya. Tignan natin kasi if you compare Willie sa ibang nasa ngayon, nasa Senado ngayon, makikita mo na medyo may track, may maganda pa siyang ginawa. But let's analyze. Ako, ang tingin ko dito, bakit siya nag-run ng independent? The fact na very visible siya nung unang mga time ng Maisog, sinuportahan niya sila Inday Sara at Duterte talaga siya. At nakita ko si Willie sa stage nung umuwi ako sa Pilipinas sa unit team 'Di ba kumanta-kanta sa diyan at saka Duterte talaga siya. So sinabi niya sa kanyang interview na kaya siya nagpaalam siya kay Inday Sara at natatakbo siya at okay naman daw, sabi good luck. At nagpaalam daw siya doon sa yaya ni Bangag, na dating nanglilimahid, ngayon nanglilimahid pa rin. Anyway, at kumakamal ng kaba ng bayan. Okay? So ngayon, mga kapalangga, I hope si Willie Revillame ay talagang totoo yung sinasabi niya na naririnig niya yung mga hinaing ng mga contestant, pambili ng gamot, pambili ng pangmatrikula, kung ano-ano pa. At sabi niya, for 21 years, hindi naman daw nagbago ang buhay ng mga lolo't lola o yung mga naging nakasalamuhan niyang mahirap. That's true. Actually, kaya nga sabi niya, gumawa ng mga batas para protektahan ang mga mahirap. And I hope ito mga statement na ito, hindi lang siya statement during
tatakbo ka or during the campaign. Kasi alam naman natin ang mga tumatakbo, lahat naman 'yan magaganda ang sinasabi. Lahat naman 'yan magaganda yung pangako, tapos 'pag nakaupo na, iba na yung ginagawa. And, I hope kapag napagbigyan siya, wala naman akong kontra sa kanya dahil wala naman siyang ninakaw sa kaban ng bayan. So, definitely yung mga taong walang namang ninakaw sa bayan at, nakikita mo kahit papaano may integrity in terms of helping. Well, personal life niya, I don't mukhang okey naman siya, 'di ba? Wala naman siyang mga controversial. Wala naman siyang controversy talaga na naging masama siyang tao and, in terms of family, I think, hindi ko lang alam kung ilan ang anak niya, may anak ba siya sa labas, sa loob. Ang importante, ang importante ay, sinusuportahan niya yung, mga buena pamilya niya. I don't know, hindi ko lang alam. So, at saka nakikita naman natin na mukhang, well, yung mukha niya ngayon dahil nag-matured na siya, mukha naman siyang mabuting tao, 'di ba? Pero siyempre hindi naman natin siya kilala in person. Malalaman na lang natin 'yan kung siya ay nakaupo na. Yun nga lang yung malungkot na, yung mga politiko na minsan akala natin mabubuti sila para sila sa taong bayan, tapos pagdating, inuuna yung mga designers, pa-show off and everything katulad ni Kimbo, ni Abante, pastor-pastor, 'di ba? Dapat mamuhay ng simple pero talagang show off ang mga jutang ginimis na 'yan sa mga magagarang mga designers. And with Willie Revillame, I don't think na si Willie ay, sabik pa sa mga designers or mamahaling o mga luxury luxury life kasi he is living with luxury, things right now, luxury ba I think 'di ba meron yata siyang eroplano, may mga ganyan siya, eh. May mga yate at for 21 years ba naman siyang host at, marami na siyang 'di ba meron siyang mga condo-condo unit, may mga gano'n siya, maraming mga paupahan and everything. So I think, I hope, really, I hope hindi ka lang maging greedy at na tumatanda na tayo, tumatanda ka na and I hope yung iyong, layunin patungkol sa sinabi mo o magbe-base tayo sa statement niya na hindi importante kung abogado ka or what, ang importante yung politiko o yung mga nanunungkulan na may puso at, maganda yung sinabi niya. Sabi ko nga, walk the talk at, gawin niya lang yung tama. At gawin niya talaga na yung mga pondo, pork barrel na 'yan ay hindi mapupunta sa bulsa niya o sa bulsa ng kung sino man. Dapat talaga mapunta sa bulsa ng Pilipino. So if I will compare him sa ibang mga politiko, na nandiya-diyan na, paulit-ulit na lang ang pangalan, 'pag tanungin niyo ako, I would rather vote for him kung kumpara naman do'n sa mga walang ginagawa ngayon, yung mga talawan, mga duwag na nakita na natin sa Senado, 'di ba? Kailangan natin ng bagong mukha, okey? Kailangan natin subukan, which is napakalungkot na kapag kunwari lang sinubukan natin si Willie dahil bagong mukha, may track record, tapos later on magiging trapo pala katulad ng mga ginagawa ngayon ng mga politiko, tapos kasama sa pulboronic or something mga ganyan. So, mabubudol na naman tayo. Which is we cannot hindi natin 'di ba, hindi mo naman nakikita yung future, eh, 'di ba? Kasi kung nakikita lang natin ang future, eh, di sana 100% ang saya ng mundo. Pero siyempre let's give, people a chance. Kung totoo talaga yung sinasabi nila, then kapag nagloko-loko, eh, di boljakin natin ng bonggang-bongga. But, dun sa kanyang well, lahat naman ng politiko magiging maamong tupa yan, eh, yung mga dramatization 101 nila. But again, I'm not gonna balljack Willie kasi wala naman siyang ninakaw, eh. Ang bino-balljack ko lang naman yung mga ninakaw, 'di ba? Somehow nung ako ay nasa Pilipinas, eh, nanonood din naman ako ng show niya at, nakikita ko yung mga tulong-tulong. Although siyempre sa show 'yan at, mukhang love siya ng tao. So, we'll see. Sabi ko nga if you compare then again, tao naman ang magdedesisyon. At, sabi nga natin maging matalino tayo sa pagboto, kaya nga ako naman yung panawagan ko, wag niyo lang iboto yung talagang nakita niyo wala naman track record.
Si Willie at least may track record siya, 'di ba? Katulad ni Attorney Vic Rodriguez na lumaban sa mga bangag, katulad ni Congressman Marcoleta na yan ang isa yung mga yan na una sa listahan ko. Yan, sa si katulad ni Doc Willie Ong na talagang parehong Willie na maganda yung layunin. Imagine mo, 'di ba? Pareho silang Willie, si Doc Willie Ong. Eh, we'll talk about Doc Willie Ong sa mga susunod nating vlog. At dahil na-interview na natin yan, mabuting tao din yan. But with Willie Revillame, I hope panindigan niya yung pangako niya sa bayan. Panindigan niya, wag niyang biguin. Okay? Tsaka ito lang ang ano ko sa'yo, Willie. Although sinabi mo na hindi ka kalaban ng administrasyon, hindi ka naman talaga kalaban ng administrasyon. Dahil ang kalaban ay ang administrasyon. Ang wish lang namin, sana wag kang magpakain sa sistema. Wag tayo mag-playing safe, wag kang magbulag-bulagan. Wag kang matakot bumatikos sa gobyerno kung alam mong tama. Wag kang matakot dahil natatakot ka na mawawalan ka ng boto. No. Pag ipinakita mo sa taong bayan na ikaw ay talagang from your heart, sincere ka, you want to help, wala kang takot na banggain ang mga salot sa bayan katulad ni Bangag. Pero kung maririnig namin na pinupuri mo sa kabila ng majority ng Pilipino, ay alam na si Bangag at ang kanyang asawa ay sangkot sa smuggling, kidnapper. Diba? It's better wag ka na lang mag-comment or magsasalta ka ng mga papuri sa kanila. Kasi pag nagsalta ka na ng papuri, Willie, na si Bangag ay mabuting presidente, hindi mo makukuha yung boto ng aking mga palangga. So better na mag-focus ka sa iyong talaga totoong adikain at sana maging kabahagi ka ng boses ng bayan kasi you're for the people. Sabi mo naawa ka sa buhay ng ating mga kababayan. Willie, palangga, kung naging mabuti si Bangag Jr. for 2 years, hindi ganyan ang sentimiento mo. Kasi makikita natin ng pagbabago ang buhay ng taong bayan. So yun lang, maiksi lang muna yung aking litanya sa iyo at sa mga palangga ko. So I hope you do good, okay? At huwag mong biguin ang mga taong pinangakuan mo. Thank you, palangga.